Hugay. Hugay. Hindi ba ito ang pangunahing kontrabida sa orihinal na libro? Ang pangalawang stepbrother ng orihinal na bida? Si Song Ruije ba? Bakit nasugatan ng ganito? Ito ay isang magandang pagkakataon para mapataas ang pagsang-ayon. Kumusta? Sino? Kailangan mo ba ng tulong? Huwag kang matakot. Hindi pa ganap na naging masama ang kontrabida. Bilisan, pataasin ang pagsang-ayon. Nakikita ko ang iyong braso ay parang may mali. Parang nalinsad. Maaari kitang tulungan na maayos ito. Umalis ka. Aalis ako, pero sa kalagayan mo ngayon kailangan mo talaga ng tulong. Kapag naayos ko na ito, para sa iyo mabilis akong aalis. Hindi kita iistorbo. Ganyan kabait ang loob mo? Kung gusto mo ang baboy ramo, sabihin mo ng diretsyo. Bakit pa maglalaro ng mga nakakaantig na eksena para lang makasuka? Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka makagalaw. Kung gusto ko talaga ang baboy ramo, kakatayin ko na lang at hihilahin ang karne. Tiyagin mo lang. Ang binti mo ay nakagat ng ahas. Anong ginagawa mo? Nakagat ng ahas ang binti mo. Ilalabas ko ang lason sa dugo. Huwag kang makialam. Umalis ka. Ang sungit mo talaga. Umalis ka nga? Batang babae na namimitas ng kabute, may daladalang malaking basket na kawayan. Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Akala mo ba talagang umalis na ako? Naghanap ako ng halamang gamot para sa iyo. Ang lason ng ahas sa binti mo. Hindi naman dapat malalim. Basta lagyan mo ng halamang gamot, ang binti mo ay makakaramdam na ulit makalakad na. Tumutulong ako sa iyo. Sina. Ano ang gusto mo? Kahit na gusto ko talaga ng isang piraso ng karne ng baboy ramo. Pero sa ngayon, magpakita ng kaunting kawalang sarili. Mas mabuti, siguro. Wala akong gusto. Kahit ano pa ang mangyari. Si Tito Song ang nag-alaga sa akin ng maraming taon noon. Ikaw rin ang dating stepbrother ko. Nararapat lang na tulungan kita. Talagang makakapukaw ito ng damdamin ng kontrabida. Para sa kanya. Kailangan bang ipaalala ko sa iyo? Pagkatapos niyang mamatay kayong mag-ina, ang ginawa ninyo sa kanya? Hindi magwawala ng maaga ang kontrabida. Gusto akong patayin. Hindi. Takbo, takbo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tumakbo.
Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng buhay. Ipinagbili ng ina mo ang lahat ng ari-arian niya at mga lupain. Nawalan ako ng tahanan. Pagkatapos ay agad na nagpakasal ulit. Itigil mo ang iyong peking kabaitan. Umalis ka. Sige, nakuha ko. Nanay, nakauwi na ako. Saan ka na naman pumunta, batang babae? Nababaliw na ako sa pag-aalala. Mahal kong nanay, huwag kang magalit. Tingnan mo ang aking dinala. Tingnan mo. Labindalawang itlog ng ibon, 25 itlog ng ibon, at marami pang ligaw na sibuyas at bawang, at may mga kabute. Anak, ang galing mo talaga. Nanay, mamayang gabi, kain tayo ng pritong itlog. See? Magprito ka ng marami, sabay-sabay tayong kumain. Tita Lee. Ikaw na masamang babae. Hindi mo na naman pinapakain ng ate ko, di ba? Anong ginagawa mo diyan? Kumain ka na. Para sa akin ba ito? Siyempre naman. Ate Yin, ikaw na lang ang kumain. Ayaw kong kumain ng itlog. Kahit ayaw mo, kailangan mong kumain. Ang itlog, masarap kainin habang mainit. Kapag lumamig, hindi na masarap. Napakaraming ipinrito ng nanay ko. Hindi namin mauubos ng dalawa. Kumain ka ng marami. Si Tita Lee at si Ate Yin. Parang nagbago na talaga sila. Ate, huwag kang magpapaloko sa kanila. Malin lang. Baka sila ay nagbabalak ng masama. Nanay, nandito na ako. Bumili ako ng sitaw. Marami pa akong dala para sa inyo. Halika na. Ang dami mong binili. Nanay, ito ay para sa iyo. Nakita kong ubos na yung kahon ng kolorete sa mesa mo. At itong alak ay para kay Tiyo Tang. Anak, ang gastador mo? Hindi naman. Halika rito, luhuwang. Halika na. Itong dalawang damit ay para sa iyo at kay Yishaw. Tanggapin mo. At ito, ang gamot para kay Yixiao. Matagal na siyang walang gamot. Kinuha ko ang lumang reseta niya at pinareseta ko ng 1 buwan. Pakuluan mo ito para sa kanya. Ate Yin, hindi mura ang gamot niya at ang mga damit na ito ay magastos din siguro. Isoli mo na lang ito. Tanggapin mo. Maliban na lang kung hindi mo talaga kami itinuturing na pamilya. Paano naman naging ganoon? Siyempre naman, itinuturing ko kayong mag-ina na pamilya. Kung ganoon, huwag kang tumanggi. Sandali, may hihilingin pa ako sa'yo. Salamat Ate Yin. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Gagawin ko ng maayos. Kain na. See ya.
Bakit ka lumabas? Mahal, gumaling na ang binti ko. Bukas, makakapagtrabaho na ako sa bukid. Bakit hindi ka ngayon bumaba? Gusto mong maging pilay habang buhay? Huwag mo akong gambalain, nakakainis ka. Pinakamaganda ka kapag galit ka. Matandang walang hiya. Nandito ang mga bata. Anong sinasabi mo? Ang bagong ama kong ito, parang isang romantikong tao noong unang panahon. Ang pinakamataas na antas. Alam kong gusto mo ito. Espesyal na binili ito ni Yin Yin para sa iyo. Kalahating mangkok lang ang inumin mo. May sugat pa ang binti mo. Salamat Yin Yin, mabait ka. Narinig ko kay Luwu. Bumili ka rin ng gamot para kay Xiao Er. At mga bagong damit. Paano ko ito tatanggapin? Bukas, magtatrabaho na ako sa bukid. Tito Tang, tayo ay isang pamilya. Huwag kang magsalita ng formal. At saka, ang pangunahing gawain mo ngayon ay pagalingin ang iyong katawan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang sandigan ng pamilya. At higit pa, ang nanay ko, matigas ang salita, pero mabait ang puso. Sa totoo lang, nag-aalala siya sa binti mo. Ang sarap na mayroon ka. Tara, kumain na tayo. Ate, ito ay. Binili ni Ate Yin. Sabi niya, mapait ang bibig mo pagkatapos uminom ng gamot. Mas mabuti kung kumain ka ng candy. Maaari ba siyang maging mabait? Salamat kay Ate Yin. Kung hindi, titigil ang gamot mo, bunso. Sa hinaharap, huwag kang magalit kay Ate Yin. Sa pagkakataong ito, talagang tinulungan ka niya. Ate, masyado kang tanga. Binigyan lang tayo nila ng kaunting tulong. Sigurado ako na may susunod pa siyang plano. Kung may susunod na plano siya o wala, hindi ko alam. Ang alam ko lang, natutuwa ako sa kanila dahil nakakainom ka ng gamot. Masyadong inosente ang ate mo. Hindi pwede. Kailangan kong protektahan siya. Pagod na pagod ako. Ang hirap pala gawin nitong gulaman. Ang dami nito. Yaman na. Ang daming ligaw na sili. Walang nakakita. Sayang na sayang. Kuneho. Ang gagawa ng patibong dito. Si Song Ruiche lang. Mas mabuti na lumayo ako sa kunehong ito. Pero gusto ko talaga. Maanghang na ulo ng kuneho. Steamed na hita ng kuneho. Nakakagutom. Huwag kang magkamali sa iyong kuneho. Wala akong iniisip. Song Ruiche, hindi naman ganyan. Tumingin lang ako sa iyong kuneho. Hindi naman kailangan pumatay. Kahapon, sinulungan pa kita. Ang galing-galing mo. Ahas pala. Salamat ha. Ano pa ba? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo at ng nanay mo? Ang galing ng kontrabida sa lahat ng bagay, pero may bibig lang. Anong binubulong mo? Pinupuri kita. Ang galing mo. Wala na akong ibang sasabihin. Aalis na ako. Tumigil ka. May iba ka pa bang sasabihin? Oo nga pala. Saan ka ba nakatira ngayon? Ano? Ipinagbili ng nanay mo ang lumang bahay ng pamilya Song. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon, ang iniisip mo na ay ang aking kubo. Wala akong ganong balak. Huwag kang magkakamali. Nag-aalala lang ako sa'yo. Malamig na kasi ang panahon ngayon. Napakalamig. Yang sira-sira mong kubo, paano ka makakatiis sa lamig? Bakit hindi? Lumipat ka na lang sa pamilya Tang? Anong gagawin mo?
Kunin mo ito. Tapos na tayo. Sa susunod, huwag mo na akong lalapitan ng mga pagpapanggap na yan. Hindi ako nagpapanggap. Seryoso ako. Matapang ang bibig, malambot naman ang puso. Mukhang hindi naman ganoon kalala ang kontrabida tulad ng inaakala ko. May pag-asa pa rin siyang maakit. Pero hindi ko alam kung anong itsura ng bida sa libro. Tang Yixiao, isa kang may ina, ngunit walang nag-alaga. Sakitin. Buti nga, pinapansin ka namin. Dalhin mo agad ang kahoy mo. Ibigay mo sa akin. Isuko mo. Isuko mo sa akin. Isuko mo. Papatayin kita. Dalhin mo dito. Tumigil ka. Umalis ka. Huwag mong apihin ang kapatid ko. Ayos ka lang? Chin Huiyin. Nanay mo ay pinakasalan ng tatay niya. Siya ay pabigat lang sa inyo. Tinutulungan ka namin na turuan siya ng leksyon. Dapat kang magpasalamat sa amin. Tama, huwag kang makialam. Kung magagalit kaming dalawa, wala akong pakialam. Lalaki ka ba o babae? Bubugbugin pa rin kita. Kapag nagalit ako, hindi ko pinipili kung lalaki o babae, bubugbugin ko pa rin. Kahit ano ang mangyari sa amin, isa kaming pamilya. Wala kayong karapatan na magsalita ng katarantaduhan dito. Magsorry ka agad sa kanya. Kung hindi biro ang kamao ko. Chin Huiyin, baliw ka ba? Sa kaliit-liit mong katawan, nangahas kang sumagot sa amin. Hindi ko kailangan ng peking kabaitan mo. Umalis ka! Tumahimik ka. Ngayon, magkasama na tayo. Kahit anong gulo ang mangyari sa loob ng bahay, dapat tayong magtulungan sa labas. Naiintindihan mo? Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw? Ano ka ba? Aray! Binitawan mo ako, bruha! Ano pang hinihintay ninyo? Sige, suntukin ninyo siya. Suntukin ninyo siya hanggang hindi na siya makilala ng nanay niya. Binitawan mo ako! Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin? Ang mga magulang ninyo, hindi kayo tinuruan ng tama. Ako ang magtuturo sa inyo. Ang nanay niya ay namatay sa panganganak dahil sa kanya. Ibinuhay ng nanay niya ang sarili niya para sa kaniya. At ngayon, ang nanay ko ang nanay niya. Kapag narinig ko pang muli ang mga salitang, may nanay na walang ina na iyan, babasagin ko ang ulo mo at gagawing bola. Baliw! Ikaw ay isang bruha! Wag na, hindi na kami magagawa ulit. Hindi na talaga. Humihingi ka ng paumanhin. Tang Yixiao, pasensya na. Hindi ko dapat kinainisan ka. Hindi ko dapat kinuha ang iyong panggatong. Pinapatawad mo ba sila? Hindi. Narinig mo ba? Hindi niya kayo pinapatawad. Kung may susunod pang mangyari, siguradong mapupukpok ang puwet ninyo. Ngayon din, umalis kayo. Huiyin, Tara na, uwi na tayo. Mabuti naman ang pakikitungo mo sa pamilya Tang. ako. Anong gusto mong sabihin? Gusto mo bang magpasalamat sa akin? Hindi naman kailangan magpasalamat. Ikaw ang kapatid ko. Dapat lang naalagaan kita. Ina, Lu, nakauwi na kami. Kapatid. Kapatid ba? Ina, Luwo, nakauwi na kami. Ikaw, Ikaw pa ang nagpagawa sa amin na magbuhat ng kahoy si Yinyin? babae siya, sensitibo ang balat. Paano siya makakabuhat ng mabigat na bagay? Hindi niya ako pinabuhat. Kanina ko siya nakita. Huwag mo nang gawin yan. Sapat na ang tubig para ngayon. Magpahinga ka muna. Magpalit ka ng damit. Anong nangyari sa kanya ngayon? Bakit ang sunod-sunuran niya? Yung adobo na pinapaluto ko sa iyo, hindi pa ba natutuyo? Pinabantayan mo sa akin ang apoy. Paano ko hahayaang matuyo yun? Yung pulbos mo? Pinatuyo ko na rin. Talaga? Tara,
Lulutuan kitang masarap. Ina, Anak, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ina, ikaw ang nakakaintindi sa akin. Ganito kasi. Ano? Hindi ako sang-ayon. Ano? Hinaan mo ang boses mo. Hindi ako sang-ayon. Gusto mong si Song Ruishe, yung batang lobo, ay lumipat sa pamilya Tang. Imposible ito. Noon, ikaw ang nagbenta ng lupa ni Uncle Song. Ngayon, dahil sa iyo, kailangan niyang tumira sa sirasirang kubo niya. Sa damdamin at sa katwiran lahat, tayo ang may kasalanan sa kanya. Kaya nga, iniisip kong bumawi. Nanay, ikaw ang pinakamabait. Kausapin mo na si Uncle Tang at malapit na ang bagong taon. Mas masaya kapag maraming tao. Lalo na't marunong siyang manghuli ng hayop. Tingnan mo, ito ang kunehong ibinigay niya sa akin. Nanay, pakiusap, pakiusap. Sige na, kaya ako na ang kausap kay Uncle Tang. Nanay, ikaw ang pinakamabait. Pero yung batang lobo, hindi ganoon kadaling pakisamahan. Gusto mong tanggapin siya. Baka hindi niya maalala ang kabutihan mo. Totoo nga iyon. Tungkol naman sa kanya. Mag-iisip ako ng paraan. Lulutuan kita ng masarap. Halika. Ano ito? Ang lakas ng amoy? Baka may lason. Nanay, huwag kang mag-alala. Kapag natikman mo na, gusto mong lunukin ang dila mo sa sarap? Heto. Inay, tikman mo. Kumusta? Kumusta? Masarap. Tikman mo rin ito. Ang sarap naman nito. Tikman nyo rin. Ang sarap talaga. Kain na, kain na. Kain na. Tito, ano sa tingin mo? Hindi pa ako nakakatikim. Hindi pa talaga. Nang ganito kasarap. Inin, ano ba ang laman nito? Parang ang pakiramdam sa bibig ko ay mainit at masakit. Hindi ako mapakali. Ang sarap talaga. Ito? Sili ang tawag. Ito ay bagong pampalasa na kinuha ko sa bundok ngayon. Uminom ka ng tubig para mawala ang anghang. Sa panahong ito, wala pang sili. Mukhang ang maanghang na pagkain ay may pag-asa. Kung masarap, kain kayo ng marami. Bukas, gagawa pa ako para ibenta sa bayan. Ano sa tingin nyo? Ganitong kakaibang lasa. Tiyak, nakikita tayo. Ate In, ang galing mo. Ayos lang, ayos lang. Malamig na gulaman at adobo. Halika na't tikman. Halika tingnan ninyo. Masarap para sa mga may magandang panlasa. Ano to? Ang bango. Ang sarap ng amoy. Ayos ang panlasa mo. Ito ay malamig na gulaman. Galing ito sa isang sinaunang aklat na nakopya ko. Nawala na ang resipe nito sa loob ng daang taon. Hirap na hirap akong naibalik ito. 5 perang tanso bawat isa. Abot kaya ang presyo. Walang daya para sa lahat. 5 perang tanso? Ang mahal naman yan. Wala man lang karne. 2 perang tanso lang ang isang siopaw. Ay naku. Hoy, ganda. Ang ganda-ganda mo. Talagang para sa'yo ito. Ganito na lang. Ikaw, ang unang customer ko. Bumili ka ng isang gulaman, bigyan kita ng 3 hiwa ng adobo. Ang una, libre ko na sa'yo.
Tikman mo muna. Ano ba yan? Hoy, dalaga. Ang aming ninuno ay kusinero ng hari. Itong adobo, sa palasyo lang makakakain ng ganito kasarap. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Kumusta? Masarap! Kukuha ako ng 3 order. Ipapabalot ko. Sige, 15 perang tanso. Ako rin. Ako rin. Bigyan mo ako ng isa. Isa. Ito ang sayo. Dahan-dahan lang. Lahat kayo may makukuha. Heto, akin to. Salamat. Heto. Huling order na ito. Ingat. Bigyan mo ako ng 2. Pasensya na talaga. Naubos na po ang paninda namin ngayon. Maraming salamat sa inyong pagbili. Babalik kami sa susunod para magbenta ulit. Meron ka pang natitira diyan, di ba? Ang kuya ko ay nag-aaral sa bayan. Ang ilang ito ay para sa kanya. Ang gwapong ito, naaalala ko. Kapag bumalik ka ulit, siguradong bababaan ko ang presyo para sa iyo. Sige na nga, sa susunod maaga akong darating. Siya, siguraduhin pupunta ka ha. Bunso, ang 3 ito, ihatid mo ito sa kuya mo. Ito, pakainin mo siya nito. Ang natitirang 2 ay para sa guro at sa asawa niya. Anak, ang dami na nating naibigay ngayon. At ito pa, ibibigay mo ulit. Gagawin pa ba natin ang negosyo? Nanay, pamilya naman tayo, di ba? Wala namang problema sa pagbibigay. Tungkol naman sa guro at sa asawa niya. Sa loob ng paaralan, marami namang estudyante doon. Hindi kulang sa mayayaman. Matalino talaga ang anak ko. Yun ba ang estudyante? Ang gwapo niya talaga. Oo nga, hindi mukhang taga-bayan, o na yon. Parang, gaya ng sinasabi sa mga kwento, ang Ginoo mula sa kabisera, datwa. Hindi nakakagulat na siya ang bida sa orihinal na kwento. Ang gwapo talaga ng itsura niya. Kuya, paano ka na pa rito? Lumabas ako para bumili ng kaunting papel at tinta. Nakita ko kayo mula sa malayo. Ano ginagawa ninyo? Tamang-tama ang pagdating mo. Para hindi na kailangang pautusan si Tang Yixiao na tumakbo pa ulit. Ito ang pagkain na ginawa ng aming Yinyin. Magtira ka ng 1 parte, ikaw ang magtira, at magdala ka pa ng 2 parte pabalik para kainin ng iyong guro at ng kanyang asawa. Ang aming Yinyin, naaalala ka pa rin. Huwag mong sabihin na kaming mag-ina ay hindi maayos na namumuhay sa inyong pamilyang Tang. Kuya, lumalabas para mamili sa oras na ito. Tiyak na hindi ka pa nakakain, di ba? Sakto. Tikman mo ang ginawa ko. Liangfen. Masarap talaga. Hindi pa umabot ng 1 oras ay naubos na ang paninda. Kuya, tikman mo agad. Ang magkapatid na lalaki, ang ganda ng samahan nila. Mukhang tama ang desisyon na ginawa ko noon. Kailangan kong mahigpit na yakapin ang bida at sa kontrabida. Kumusta? Ito, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Hindi ito gawa ng aking anak na babae. O ikaw ang gumawa, kahit may pagkain, hindi mapatigil ang iyong bibig. Mga maliliit na bagay lang ito. Gusto kong dagdagan ang kita ng pamilya. Si kuya ay isang nag-aaral. Ano sa palagay mo? Kumusta ang negosyong ito? Okay lang. Hindi. Anong sinasabi mo? Nanay, si kuya ay isang nag-aaral. Mahinahon siyang magsalita. Sinabi niyang, okay lang, tiyak na magbebenta ng marami. Oo nga pala, ang tagal na hindi umuwi ni kuya. Tiyak na marami siyang sasabihin kay Dite. Ako at si nanay. Sakto, may mga kailangan pa kaming bilhin. Hindi na muna kami makakaabala sa inyo. Hintayin kita sa kanto mamaya. Kunin mo ito. Mamasyal.
Ang dali niyang tawaging kuya. Ang galing niyang magpabango. Kamakailan? Kumusta sa bahay? Ayos naman sa bahay. Yung dalawang babae. Oo nga pala. Kuya, ito para sa'yo. Ano ito? Binigay ito sa akin ni Chin Huiyin ng palihim. Sabi niya, Kuya, isa kang nag-aaral. Gusto niyang hilingin sa iyo na gawaan ang stall na ito. Isulat ang pangalan. Ito ang bayad sa pagsulat. Alam niya pa pala ang bayad sa pagsulat. Sa totoo lang, pakiramdam ko, marami siyang pinagbago. Parang gusto niyang talagang tumulong sa pamilya. Gumawa ng paraan. Binilhan niya ako, gamot. Binilhan niya ng gamit si ate. Marami. Tara na. Magbabakasyon ang paaralan. Pagkatapos ng 3 araw, maaga akong umuwi. Sa orihinal na kwento, ang bida ay napakatalino. Nakatira ako sa iisang bubong kasama niya. Hindi kaya mahalata, pero ito rin ay pagkakataon para mapabuti ang tingin niya sa akin. Kailangan kong samantalahin ito. Nanay, may gagawin ako sa bundok. Umuwi ka muna. Uuwi rin ako mamaya. Sige, huwag kang matagal. Alam na. Naku, yun pala, ang kontrabida ay nakatira sa ganitong sirasirang bahay. Kailangan kong kumbinsihin siyang pumunta sa pamilya Tang. Songruije, nasa bahay ka ba? May dala ako para sa iyo. Baka nasa bundok na naman? Ilalagay ko na lang ang mga ito sa bahay mo. Siguro naman ayos lang. Anong ginagawa mo? Bakit parang multo ang kontrabida? Walang ingay sa paglakad. Natakot ako. Gusto mo na naman samantalahin na wala ako sa bahay para pumasok at kumuha ng gamit, di ba? Hoy, huwag mong isipin na masama ang tao. Sige na. Kayong mag-ina, hindi ba sapat ang mga ginawa ninyo? Kailangan bang ipaalala ko sa iyo kung paano ninyo sinamantala ang pagkawala ko sa bahay at kinuha ang maraming gamit ko? Mababa pa rin ang pagtingin ko sa antas ng pagpapakamatay ng orihinal na may-ari. Kumukuha ng pagkain mula sa lado ng kontrabida. Paano siya lahat? Kung sasabihin ko dati, sinapian ako ng multo. Naniniwala ka ba? Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Ito ang gulaman at braised pork na ginawa ko mismo. Espesyal kong itinabi ito para sa iyo. Ang mga pakulo mong ito para magpabango, itabi mo na lang yan para sa pamilya Tang. Ako, kahit ano ang tingin mo sa akin. Pero ako, taos puso kong gustong bumawi sa iyo. Noon, ako at si nanay talagang nagkamali. Kahit ayaw mo sa akin. Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Malapit na ang bagong taon, napakalamig. Paano ka makakatiis sa ganito kanipis na damit? At saka, itong sira-sira mong kubo, nayari sa kugon. Paano ito makakapigil sa lamig ng taglamig? Noon sinabi ko sa iyo tungkol sa paglipat natin sa bahay ng pamilya Tang. Ano na ang desisyon mo? Oy, tayong lahat ay pamilya. Bakit pa kailangang mag-away ng ganito? Pamilya. Ikaw at ang mga Tang ang tunay na pamilya. Nanay, pamilya ba talaga tayong lahat? Ano pa ang pag-uusapan tungkol sa pagbibigay? Ano bang sinasabi mo? Nanay, si kuya ay isang edukado. Sinabi niyang maayos naman. Tiyak na magbebenta yan ng marami.
Hindi ako susuko. Hintayin mo ako sa susunod na pagbisita. Maayos naman ang lahat. Bakit kailangang magtayo ng dam? Isa lang ang malakas na manggagawa sa aming pamilya. Kung siya ang pupunta, sino ang gagawa sa bukid? Pero may 300 pera bawat buwan. Pag-iisipan, hindi naman masama. Ang babaw ng pag-iisip mo. Ano ang magagawa ng 300 pera? Magtayo ng dam. Hindi pa alam kung kailan matatapos ang pagtatayo. Mas mabuti pang maghanap ng trabaho sa lungsod. Hindi ba mas maganda yon kaysa magtayo ng dam? Inay, Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away. Ito ay abiso mula sa opisina ng gobyerno. Walang puwang para sa pag-uusap. Kung ayaw mong makulong, kaya bawat sambahayan, magbigay ng isang tao. Kung ayaw mong magbigay ng tao, kaya magbigay ng 2 tael ng pilak. 2 tael ng pilak. Kaming mga magsasaka, buong taon, hindi makapag-ipon ng kahit 1 tael ng pilak. Agad-agad, 2 tael ang hiningi mo. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Kung may sasabihin ka, pumunta ka sa opisina ng gobyerno at doon mo sabihin. Sandali, lahat kayo, pumunta kayo sa bahay ko para magrehistro. Huwag ninyo akong pilitin na mag-ikot sa bawat bahay. Oy, hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilyang Tang? Pilay ang paa ng iyong ama, kaya siguro ang pamilyang Tang ang magpapadala sa iyo? Ang iyong pagsusulit para sa serbisyo sibil ay maaantala. Sayang naman. Anong pakikipagmagandang loob mo dito? Ang anak kong lalaki, hindi mo kailangang alalahanin. Kung may oras kang magpakialam sa iba, mas mabuti pang alagaan mo ang asawa mo sa bahay. Ikaw, Narinig ko pumunta ulit siya sa mga babae sa putikan. Ikaw! Nandito ka pa! Nagmumura sa daan! Anong pinagtatawa mo? umalis na tayo, umalis na. nanay, ang galing mo. Siyempre, Ikaw, huwag kang mag-isip ng masyado. Hindi ako ginawa ito para sa iyo. Nakakainis lang talaga ang ugali niyang mapanira. Pero nanay, ang paggawa ng dam talagang hindi dapat ipagawa sa kuya. Ang pag-aaral ni kuya palaging napakahusay. Kung maaabala ang pagsusulit niya, hindi sulit. Anak, sa buong araw ng pagpapakahirap natin ngayon, nakagawa lang tayo ng hindi 1 tael ng salapi. Hindi mo ba balak magbayad? Ako ang pupunta. Hindi pwede. Anong gagawin mo doon? Pupunta ako para gumawa ng dam. 300 piso kada buwan. May pagkain at tirahan. Malaki ang kita sa 1 taon. Hindi pa sapat ang edad mo. Gaano ka pa lang? Isang batang musmos. Malaki na ako. Ako ang pupunta. 1 taon lang. Hindi maaabala ang pagsusulit. Hindi pwede. Walang sino man ang dapat pumunta. Ako ang magdedesisyon dito. Magbibigay ang pamilya natin ng 2 tael ng salapi. Yun nga, kuya. Mag-focus ka lang. Huwag kang mag-alala. Talagang huwag kang mag-alala. Nanay, pumunta tayo ngayon sa bahay ng kapitan. Tara na. Ang kontrabida. ikaw, batang walang modo. Ako ang tito mo. Ganyan ang paggalang mo sa nakakatanda? Umalis, nagdala ka pa ng patalim. Sige, hintayin mo lang ako. Hintayin mo lang ako, batang walang modo. Umalis na, umalis na. Kapitan, wala na ang ama ni Song Ruiz. Sa tamang pagkakataon, dapat ako ang kapatid niya sa ama ang mag-aalaga sa kanya. Kung ganito ang pagbibilang, siya ay dapat maging anak ng pangalawang pamilya ko. Ang aming pamilya ay magpapadala Song Ruiz para magtayo ng dam. Ang linis ng pagkalkula mo. Kahit na may bundok na pagitan, naririnig pa rin ang kanyang mga plano. Isulat mo, isusulat ko na. Sandali? Sinabi mo na si Song Ruiche. Sa tamang pagkakataon, dapat ikaw ang kapatid niya sa ama ang mag-aalaga sa kanya. Pero inalagaan mo ba siya? Nakatira siya sa napakapangit at napakalamig na kubo. Wala siyang magandang damit. At kanina, habang dumaan kami, nakita naming puno ng dugo ang katawan niya. Nagmalasakit ka ba sa kanya? Sa ganitong kalagayan, may lakas ka pa ng loob na sabihin siya ay anak ng pangalawang pamilya mo. Kapitan, tama na wala na ang ama ni Song Ruize.
Pero mayroon siyang stepmother, ang nanay ko. Siya ay anak ng nanay ko. Kahit anong sabihin, hindi siya dapat mapunta sa pangalawang pamilya mo. Ang sagot mo, anong pinagsasabi mo? Anak ng nanay mo? Ipinagbili ng nanay mo ang lupain at bahay ng pamilya Song. Dahil dito, lalo dapat alagaan ng nanay ko ang Song Ruishe. Sige, naintindihan ko. Gusto rin ba nila ipadala ang Song Ruige para sa pamilya ninyo magtayo ng dam? Siyangga Song Ruige ay batang walang ama. Hindi siya katulad ng binatang nag-aaral sa pamilya Tang. Akala mo ba lahat ay kagaya mong marumi? Song Ruish ay anak. Nakasulat ako sa genealogy ng pamilya Song. Gusto mo bang tingnan kung saang pangalan nakasulat ang Song Ruishe? Ikaw, Ang pamilya ko ay magbibigay ng 2 tael ng silver. Sinabi ko na, Ang anak ko, walang isa na magtatayo ng dam. ito. Ito. Ako? Ako? Ano ako? Kung ayaw mong mag-ambag ng tao, magbigay ka ng 2 onsa ng pilak. Huwag mong kalkulahin ang anak ng ina mo. Tama si Ginang Dafu. Yamang nag-ambag na kayo ng pera, hindi na kailangang mag-ambag ng tao. Pero dahil magkakamag-anak kayo, hindi tama na si Song Ruige ang mamuhay ng mag-isa. Kailan niyo ba balak kunin si Song Ruige papunta sa pamilya Tang? Ito. Gusto ko nga, pero hindi pumapayag ang kontrabida. Kapitan, malinaw na silang mag-ina ay mga sinungaling na nagsasabi ng kung ano-ano. Paano niya madadala si Song Ruige sa pamilya Tang? Kahit pumayag siya, papayag ba ang pamilya Tang? Pumapayag ako. Ikaw, Ang bida at ang kontrabida, dapat ba ay mag-aaway? Pumayag pa siya. yamang nagsalita na ang panganay ng pamilya Tang, ang bagay na ito ay tapos na. Song Ruige, nandyan ka ba? Baka may nangyari sa kanya. Bahala na. Pasok muna ako at tingnan. Ang ganda ng katawan ng kontrabida. Ang pectoral na kalamnan, ang mga kalamnan, hindi pwedeng hawakan to. Nakita mo na ba? Nakita mo na ba? Hindi ko sinasadya. Huwag kang magkamali. Pasok ka. Sugatan na ng ganito? Naliligo ka pa sa malamig na tubig. Ayaw mo na bang mabuhay? Ang ganda ng kontrabida. Bakit naman pipi? Hindi pipi. Nanghihina siya. Ayos ka lang ba? May lagnat ka. Paunang sabi ko ha, hindi ko intensyon na abusuhin ka. Sinasagip kita. Paggising mo, huwag kang magalit sa akin. Diyos ko, grabe ang sugat. Naliligo ka pa sa malamig. Hindi ka pa nagpatingin sa doktor. Ang tanga mo talaga. Yung binigay kong gamot sa sugat, hindi mo ginamit. Kulang ang gamot. Swerte mo. Buti na lang, dati akong vlogger ng mga iba't ibang bagay.
Nakipagsapalaran sa ilang kasama ang mga tagahanga, live streaming task, para makilala ang mga halamang gamot sa gubat. Ginawa ko yon ng ilang buwan. Kung hindi, wala talagang paraan. Buti na lang malayo ang tinitirhan, malapit sa bundok. Kung hindi, mahirap maghanap ng halamang gamot. Magiging problema iyon. Gising ka na. Anong ginagawa mo? Kumukuha ako ng halamang gamot. Sakto, may sasabihin ako sa iyo. Magpapagawa ng dam sa barangay. Ang tiyuhin mo, isinama ka sa bilang ng pamilya Song. Pero wag kang mag-alala. Nakausap ko na ang kapitan. Anak ka ng nanay ko. Hindi ka isasama sa pangalawang sangay ng pamilya Song. Ikaw, pinayuhan ako ng kapitan para maiwasan ang chismis sa barangay. Kailangan mong lumipat sa pamilya Tang. Kausap kita. Nawalan ka na naman ng malay, ano? Sakto. Tingnan ko ang sugat mo sa binti para hindi ka mahiya paggising mo. Kinhayin, isa kang babay. Wala ka bang hiya? Alam ko lang, kung hindi kita ililigtas, mamamatay ka. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya at ang nanay niya ay likas na artista. Medyo may lagnat ka, uminom ka ng tubig para lumambot ang lalamunan. Hindi ako nauuhaw. Nagdurusa ka dahil sa pride mo. Bahala ka kung iinom ka o hindi. Ano ang sinasabi mo? Kahit papaano, 2 beses na kitang iniligtas. Hindi ko hinihingi ang pasasalamat mo. Sa totoo lang, may utang na loob ako sa iyo noon, pero hindi mo pwedeng gawin ito palagi. Ang kabutihang loob ko sa iyo, itinatakwil mo ng malayo. Anong tingin mo yan? Wala naman akong maling sinabi. Ikaw? Isang lalaki? Gusto mo pang manakit ng babae? Ano to? Kuya, bakit ka nandito? Ang tagal mo nang hindi umuwi. Nag-aalala si Tita Lee kaya pinapunta ako para tingnan ka. Sakto naman. Tulungan mo akong buhatin si Song Ruiche pabalik. Sa bahay ng barangay captain. Siguro dahil sa pride ng male lead. Ngayon, ginawa ko ito nang walang paalam. Hindi kaya magalit ang male lead? Paano? Ito ay sa orihinal na libro, Mga Magkalaban sa Buong Buhay. Kuya, kung siya ay ganito, kung pupunta siya para ayusin ang dam, mamamatay siya. Huwag kang magpanggap na mabait dito, lumabas ka. Sinusubukan naming iligtas ka. Hindi ko kailangan ng pagliligtas ninyo. Natatakot ka. Alam ko, ang mga tao sa baryo ay palaging naghahambing sa atin. Natatakot ka bang ako ang makapasa sa pagsusulit? Habang ikaw ay walang nagawa? At dito na lang maghihintay ng kamatayan? Talagang, Garibal, ang sakit talaga ng mga salita mo. Kung ganyan ka lang kaduwag, hindi na namin kailangang iligtas ka. Yinin. Aalis na ako ng mag-isa. Ang galing. May sugat ka pa. Ang pagbabayad ng utang ay likas na katwiran. Nakasulat ito ng malinaw sa kasulatan. Hindi ba ninyo ito tatanggapin? Kunin ninyo ang babae para sa akin. Tigilan ninyo yan. Kayo, sa liwanag ng araw, ay pumasok ng walang paalam sa aming bahay. At ngayon, ay gustong agawin ang isang may asawa.
Wala na bang batas? Wag na yung babaeng yon. Mang Chen, ang utang ko sa iyo. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Kapag gumaling na ang binti ko, magtatrabaho ako. Talagang babayaran ko ang perang ito. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking asawa at mga anak ko. Aminin ko ang utang na ito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Talagang babayaran ko ito. Kasama ang tubo, 120 liyang. Ikaw, isang sirang tambay. Kahit makapagtrabaho ka sa lungsod, 3 hanggang 500 piso kada buwan, kailan mo kayang bayaran ako? Huwag mong insultahan ng tatay ko. Bastos! Hinampas mo ako! Sige, sampalin mo siya! Si, Utang ay dapat bayaran. Hindi kami nagsasabing hindi kami babayad. Pero ang kapatid ko, mahina ang katawan. Araw-araw na gamot ang kailangan. Kapag may nangyari sa kanya, hindi na ito. Isang problema na pera lang ang solusyon. Manager Chen, ayaw mo rin siguro magkaroon ng kaso ng pagkamatay, di ba? Ang galing ng batang babae. Kung hindi dahil sa nanay mo nakaakit-akit pa, bakit ko pa ipapautang kay Tang Dafu? Pero nagbago na ang isip ko. Mas kaakit-akit ka pa sa nanay mo. Kapag sumang-ayon ka, maging pang-15 asawa ko, ang utang ay maging dowry. Hindi mo nababayaran. Sumama ka sa akin sa bahay ng Chen. Magiging masaya ang buhay mo. Ano, gusto mo? Faye, panaginip lang yan. Walang makakagalaw sa anak ko ngayon. Ipapatay ko ang sarili ko kasama niya. Talaga namang napakaganda kahit nakapag-asawa ng 2 beses. At may gustong magpakasal pa sa'yo. Kahit may dalang kutsilyo, ang ganda mo pa rin. Alam ko, dala mo ang anak mo nang ikasal kay Tang Dafu. Aalagaan ko ang anak mo. Magkasama kayong mabuti. Mas mabuti yan. Talagang napakabuti kong tao. Nasaan ang kasulatan ng utang? Tignan mo, totoo ba ang kasulatan? May pirma ng tatay mo dito? Anong gagawin mo? Ngayon magbabayad kayo ng 120 na tael. O kaya, ikaw sumama ka sa akin bilang pang 50 kong asawa. 50 na tael. Sa loob lang ng 2 buwan, naging 120 na tael? Bakit hindi mo lang agawin? Ayaw magbayad. Ayaw niyang magbayad. Ang itinago mo sa manggas mo, maganda ang maliit na brass knuckles. Ito ang karaniwan mong sandata. Hulaan mo, kahit isuot mo iyan. Kaya mo bang sa akin magtagal ng 1 tasang tsaa? Atake na. Para saan pa kitang pinapakain? Hindi ba't sinasabi na ikaw ang pinakamagaling na mandirigma sa lalawigan? Ayon sa batas ng ating dinastiya, ang sinumang umutang na ang interes ay lumampas sa prinsipal, maaaring isumbong ng umutang sa autoridad at sunugin ang kasulatan. Sa tingin ko, ang interes sa iyong kasulatan ng utang ay malayong lumampas na sa prinsipal. Hindi ko alam kung gusto ni Boss Chen na ipribado ito o gusto mo bang kami ay isumbong sa korte ng munisipyo at hayaan ang magistrate na magpasya ng makatarungan? At saka, noong nakaraang buwan, ang White Deer Academy ay tumanggap ng parangal mula sa prefectural na magistrate. Sinasabi na ang dean ay may mabuting moral at matuwid na puso. Kung malaman niya na ang miyembro ng pamilya ng kanyang estudyante ay pinilit ng masamang mayaman na magpakasal sa pamamagitan ng utang, baka hindi ito angkop, di ba? boss, hindi tayo sinwerte ngayon. Iyon ang pinakapaboritong estudyante ng dean ng White Deer Academy. Hindi natin kayang gambalain ang dean na iyon. Siya ay kilala sa buong lugar bilang asong ulol. Walang ama at ina. Kung magkagulo, handang mawalan ng buhay iyan. At saka, mas malakas siya kaysa sa akin. Ikaw? Paano kung sa ibang araw, kapag wala sila, bumalik tayo? Babayaran ka namin, pero principal na 50 tae lang ang kaya naming ibalik. Hindi ito maliit na halaga. Bigyan mo kami ng 1 buwan. Bumalik ka para kunin ang pera. Kung pagkatapos ng 1 buwan, hindi ka makabayad, ano ang gagawin? Kung hindi makabayad, ipagkakaloob ko ang aking sarili sa iyo.
Ana, 50 tile iyan. Paano mababayaran yan sa isang buwan? Ito ay aming pamilyang usapin. Wala kang kinalaman dito. Hindi kita isasangkot. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Palayasin muna natin siya. Pwede, pero salita lang yan. Mahalaga ang may kasulatan. Si, Babalik ako isang buwan para kunin ang nobya. Ha? Tangdafu, hayop ka. Kung ang anak kong babae ay dahil sa iyo, naapektuhan, sasaksakin kita ng kutsilyo at sasaksakin ko rin ang sarili ko. Mahal, kasalanan ko ito. Ako ang may kasalanan sa iyo. Sisikapin kong makahanap ng pera. Bayaran ang utang na ito. Magbayad ka. Anong gagamitin mong pambayad? Kahit ibenta mo ang lahat ng lupa mo, hindi pa rin mababayaran ang utang na ito. Tita Lee, dalhin mo na siya. Wala kang kinalaman sa bagay na ito. Ako ang bahala, may paraan ako. Bahala ka na. Ikaw na ang bahala. Anak, umalis na tayo dito. Malayo-layo. Hindi ko hahayaan. Ang hayop na iyon na insultuhan ka. ay nanay. Tingnan mo ako, anak mo. Parang tao ba ako na walang utak? Kung wala akong plano sa isip, makakaya ko bang tanggapin siya? Ang ganitong kahangahangang kahilingan? Nanay, huwag kang mag-alala, huwag kang umiyak. Pinangako ko sa tatay mo. Tiyak na aalagaan ka ng maayos. Papaganda ang buhay mo kasama ko. Ngayon, pero patuloy kang sumasama sa akin sa paghihirap. Nagkasala ako sa kanya. Nanay, huwag kang magmadali. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa lalaki. Kailangan mong magtiwala sa akin. Mas mabuting direktang patayin. Ito ba ang tunay na pagkatao niya? Talagang gawain ng kontrabida. Hindi pa rin naman. Antas ng tao. Hindi pa. Malamang ang kuya ay may hinala din. Ang 50 tael na silver ay may kakaiba. Nakita ko ang dokumentong iyon at ang mga record pagkatapos. Ang sulat ng dalawa ay galing sa iisang tao. Malamang ang nasa tabi ni Chen Zhongyi. Ang bodyguard na iyon ay may alam. Ang Uncle Tang, malamang siya ay napasok sa scheme. Pero maganda na mayroon ang kasamahan na iyon para maging daan. Pagkatapos ng ilang araw, pupunta tayo sa bayan para mag-imbestiga. Kahit wala tayong mahanap. May paraan din ako para kumita ng 50 tael. Paano kumita? Pagkatapos, malalaman ninyo. Sige na, sige na. Lahat, huwag magmukhang malungkot. Ngayon, ang unang araw ni Song Ruishe. Ako mismo ang magluto. Sandali, ang pamilya natin. Masayang kumain ng isang reunion dinner. Heto na, heto na, heto na, nandito na ako. Anak, ano ito? Ito ang bagong lutong ulam na ginawa ko. Paanang baboy na espesyal. Puno ng buhok ang paa ng baboy. Paano ginawa ni Ate Yin ito? Napakakinis nito. Ang bango. Huwag lang kayong tumingin, mga kasama. Subukan nyo na, subukan nyo. Masarap! Ang galing ng anak ko! Una, ang malamig na halaya. Ngayon naman, ang espesyal na paa ng baboy. Ito ba ay ibebenta mo rin? Oo, ano sa tingin mo? Masarap ba? Masarap, masarap! Masarap. Kumain ka ng marami. Kumain ka ng marami. Kain na? Kain na? Kumain ka ng higit pa.
Kanina ko pa ito ginawa sa kusina para sa iyo. Ikaw lang ang mayroon nito, ah. Subukan mo na. Nanay, Salamat anak. ang pinaka-iniisip ng kontrabida ay ang kanyang ina noong buhay pa na madalas gumawa ng sesame cookies para sa kanya. Sa kasamaang palad, sa orihinal na libro, hanggang sa mamatay siya, hindi na siya nakakain muli nito. Ngayon lang siya dumating sa bahay ng Tang. Sana kapag kinain niya ang cookies na ito, masaya siya ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang kontrabida sa orihinal na libro, sa buong buhay niya, napakasakit ang naging buhay. Paano natin ito hahatiin? Huwag ka nang mag-alala. Lalaki rin siya tulad ko. Titira na lang siya sa kwarto ko. Talaga, kuya? Salamat, kuya. Ikaw? Ayoko matulong kasama ang iba. Ikaw? Ang ata-ata mo. Sinabi na nga ni kuya, ano pa ang problema mo? Magkakamag-anak naman tayong lahat. Mas mabuti na tayong magkasundo-sundo, di ba? Tapos na ang usapan. Makikisiksik ka muna kay kuya. Kapag naayos na ang silid sa silangan, saka na. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan, narinig mo? Napansin mo rin ba ang pagbabago niya? Kung wala kang interes, bakit ka nagmamadaling umuwi mula sa paaralan? Bakit mo nasabi yon? 2 tael ng pilak lang, nailigtas mo na ang kinabukasan mo. Kaya ka pa ring nakahiga ng walang konsensya. Ano bang sinasabi mo? Wala namang yin ngayon. Tayo lang dalawa. Huwag kang magkunwari. Ang dahilan kung bakit tayong dalawa ay nakahiga dito ngayon ay dahil kay Yin. Walang dapat magmalaki sa atin. Huwag mong isiping hindi ko alam. Itinago mo ang mga biskwit. Ayaw mong kainin. Ikaw naman, itinago mo ang panyo niya. Gusto mo talagang ipaayos ang panyo, di ba? Alam mo ba, 3 ang namatay sa nayon noong nakaraang taon. Alam ko. Kaya hindi ako pwedeng mamatay. Para sa paa ng tatay ko, sa gamot ni Yixiao, at kay Yin sa lahat ng mga bagay na pinaghirapan niya. Ang 2 tael na pilak ay hindi para sa kinabukasan ko, si Tang Yichen. Ito ay para sa buong pamilya. Para sa kabutihang loob ni Yin. Para sa buong pamilyang mananatiling buo. Anong ginagawa ninyo? Noong nakaraan, kumopya ako ng libro sa silid pag-aaral ng pamilya Chen. Nagkilala ako sa isang batang utusan. Ang pangalan niya ay Bai Shitong. Kung gusto mong malaman ang mga bagay tungkol sa Chen Zhongyi nang hindi nagiging alerto, mas mainam na tanungin siya. May punto. Kung ako mismo ay pupunta ng basta-basta, tiyak na magiging alerto ang Chen Zhongyi. Magagamit mo ang connection mo. Ikaw? Nagdadala ba ng utak? Diretso lang pupunta? Hindi ba natatakot na maagaw ka? Ikaw. Kung gusto mo akong protektahan, sabihin mo lang diretso. Bakit kailangan pang insultahan ako? Sa totoo lang, sa orihinal na libro, ang 2 lalaki na may pinakamagandang hitsura, nakatayo, magkasama, talagang nakakaaliw sa paningin. Nandito na. Hintayin mo ako.
Yin. Hindi ba't magtitinda ng Shui Jingjiao? Ang pagtitinda ay masyadong mabagal para kumita. Kahit sa side ng Chen Zhongyi, walang mahanap, kailangan din nating maghanda, 50 liang ng silver. Sayang, ang mga ito ay inihanda para maging pangunahing pagkain ko, para magsimula sa negosyo. Ngayon, mapupunta sa iba ang mga Shui Jingjiao. Makipag-ugnayan tayo sa restaurant. Sa bayan, may 2 restaurant. Yin Xianghe at Zoi Xiangju. Hindi ko alam kung alin ang gusto mong makipag-ugnayan. Sui Shanhu. Ang negosyo ng Zui Xianju sa mga nakaraang taon ay palaging hindi maganda at patuloy na bumababa. Seryoso ka bang makikipagtulungan sa kanila? Noong huling pagpunta ko sa bayan, ay nagtanong-tanong ako. Ang Ying Xiangge ay wala lang umaasa sa paggaya ng recipe ng Zui Xianggu at gumagamit ng mababang presyo kaya naipit ang Zui Xianggu. Hanggang sa wala ng puwang para mabuhay. Ipinapakita nito na ang may-ari ay karaniwan lang ang ugali. Samantala, ang Zui Xianju, kahit buwan-buwan ay kulang ang kita, ay patuloy pa ring nagbubukas ng soup kitchen. Dahil dito, gusto ko ring tulungan siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ang aking recipe ay hindi mananakaw ng Yingxiang. Ganun pala. Nandoon na sa harap. Maghiwa-hiwalay tayo. Pupunta ako sa bookshop. Kayo naman, pumunta sa Zui Xianju. Sige kuya, mag-ingat ka. Ikaw rin. Ang bilis mong tawaging kuya. Siyempre, kuya ko siya. Huwag mong sabihing naiinggit ka. Siya ay aking stepbrother. Walang masama kung tawagin siyang kuya. Aray, bakit ka huminto? Stepbrother ko siya. Kaya tinatawag kong kuya. Hindi ba ako rin ang iyong stepbrother? O kaya naman maganda lang ang salita mo? Ngunit sa puso mo, hindi mo ako itinuturing na kapamilya. Wala ako. Ito ay... Ano iyon? Ako? Hayaan mo na. Hintayin mo ako. Miss Chin, saan ka pupunta? Sino ka? Ako ay hindi gaanong magaling. Ako ang may-ari ng Yin Xiangge, si Qian Dekai. Manager Qian, ano ang ibig sabihin nito? Walang ibang kahulugan, ang mung bean jelly at braised meat na ginawa ni Miss Chin noong nakaraan. Kinain ko at ang lasa ay talagang hindi ko malimutan. Sa gayon, maraming salamat sa iyong pagpapahalaga, Manager Qian. Matagal kitang hinintay, Miss Chin. Sa wakas ay nakita na kita. Hindi ko alam kung si Miss Chin ngayon ay mayroon pa bang mung bean jelly. Ibenta mo naman sa akin ng kaunti. Pero ang itsura mo, Manager Qian, ay hindi mukhang nakikipagnegosyo sa akin. Si Song Ruizhe ay talagang isang malaking tarantado. Nangako siyang protektahan ako, ngayon naman ay iniwan niya ako dito mag-isa. Binibining Chin, papunta ka ba sa direksyong ito para makipag-ugnayan sa Zui Xianju? Payo ko sa'yo, kalimutan mo na ang balak na yan. Kaysa naman sa isang restaurant na malapit ng magsara, mas mabuti pang makipagtulungan ka sa aking Yin Xiangge. Ang recipe ng iyong cold jelly at braised meat, bibilhin ko ng isang tael na pilak. Manager Qian, noong unang araw ko palang magtinda sa bayan, nakabenta na ako ng higit sa isang tael. Bakit mo naman nakalain? Napapayag ako sa ganitong panghaharas? Bakit? Dahil sila, lahat ng mga to ay mga bihasang tauhan ko. Payo ko sa'yo, Binibining Chin. Sumunod ka na lang ng maayos at ibigay mo ang resipe ng malamig na gulaman at estofadong karne. Ibigay mo na. Kung hindi, masasaktan ka at wala ka pang makukuhang kahit isang tael. Imposible. Mukhang ayaw mo ng magandang usapan. Gusto mo ng dahas. Sina? Opo. Ruizhe! Talagang hindi katakataka. Siya ang pinakamalakas na lalaki sa orihinal na libro. Para siyang Diyos na nagpakita sa mundo. Ang galing. Ano pang hinihintay ninyo? Sige na, sugod.
Mahabag po kayo. Hindi ko ibebenta ang recipe. Kalimutan mo na yan. Bilang isang babae, kung naglakas loob akong magnegosyo, hindi ako natatakot sa mga naiinggit. May kakayahan akong ayusin ito. Ikaw, kung magkakagayon pa ulit, hindi lang simpleng pisikal na sugat ang aabutin mo. Oo. Ako ang nagkamali. Hindi ko kayo nakilala. Hindi na mauulit. Umalis ka na. Ang tapang mo kanina. Wala ka bang takot mamatay? Kasi alam ko, babalik ka talaga. Ganoon ka ba katiwala sa akin? Napakarami nila, hindi ka ba natatakot na hindi kita maprotektahan? Lagi akong naniniwala. Naniniwala ako sa kakayahan mo. At lalo na, naniniwala akong hindi mo ako pababayaan. Sa susunod na may ganitong pangyayari, huwag kang maging padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon katangga. Kung wala ka sa tabi ko, siguradong mas duwag pa ako sa isang pipit. Tara, sa Zuixianju. Salamat, tagapamahalang Joe. Narinig ko sa mga tauhan na may bagong putahe kayo at gusto ninyong makipagtulungan sa aming Zuixianju. Kayo pala ang babaeng nagtitinda ng liangfen. Mukhang si tagapamahalang Joe ay natikman na ang aking liangfen at luro. Subukan ninyo ang aking bagong putahe. Si. Paano ninyo balak makipagtulungan? Kuripot. Dati, lagi kong iniisip na ikaw ay isang taong tahimik at hindi madaldal. Hindi ko inakala na ganito ka pa palang masakit magsalita. Oo nga. Bakit mo ibinigay ang lamang loob? Sa Zuixianju? Ang lamang loob, mura lang talaga iyon. Ang adobo at Shenxianjiao lang ay nakapagbenta ng 10 tael. Sobra-sobra na iyon. Mabuting tao si Manager Joe. At saka, sa hinaharap, hahanap ako sa kanya para magtulungan sa mga bagong recipe. Magiging iba. Anong paraan? Pagdating ng panahon, saka na pag-usapan. Ang eksaktong presyo, hindi ko pa naisip. Kuya, nakabalik ka na. Kamusta? May balita na ba? Ang doktor na nagbigay ng ginseng sa ama noon lumipat na. Dahil may problema sa kanilang probinsya. Maaaring hindi na siya babalik. Walang ganitong pagkakataon. Ang 50 tael na pera, siguradong may problema. Pero kahit na mahanap ang doktor siya, ay magtatanggi. Wala kang magagawa. Kailangan lang tanggapin ito at magtiis ng pagkatalo. Mas mabuti pa. Patayin. Maaari ba hindi lagi iniisip ang pagpatay para malutas ang problema? Ikaw. Hindi mo ba dati iniisip? Ako. Hulaan mo. Ayoko. Sa ngayon, wala namang problema. Ipagpapatuloy ko ang pag-imbestiga sa bagay na ito. Kung ang usapin ng 50 pisong ito ay hindi maayos, ikaw at ang iyong ina ay umalis na kaagad. Hindi ako aalis. Kahit walang makitang ebidensya, magtatrabaho ako ng mabuti. Wala akong magagawa sa imbestigasyon, pero pagdating sa paggawa ng pera, mas magaling ako sa inyo. Tara na, uwi na tayo. Huwag kang lumapit. Sumunod ka na sa akin. Bitawan mo ako!
Huwag kang umiwas! Wag. Boses ng kapatid ko yan. Bitawan mo ako. Sumunod ka na sa akin. Huwag kang umiwas. Huwag kang lalapit. Umalis ka. Wag. Tigilan mo yan. Bitawan mo. Sino ba kayong mga hayop? Nag-aasaran lang kami ng asawa ko. Anong pakialam ninyo? Katarantaduhan. Kapatid ko siya. Paano ko nalaman? Kailan pa naging asawa mo siya? Mas maganda ka pa sa kapatid mo. Ayaw ko siyang pakasalan. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Noong buhay pa ang nanay niya, ipinangako na siya sa akin. Nasa bahay nila ngayon ang nanay ko, pinag-uusapan ang petsa ng kasal. Sa hinaba-haba ng panahon, mapapangasawa ko rin siya. Anong masama kung halikan ko siya? Ano? Puro kasinungalingan. Huwag mong bugbugin. Huwag sa mukha. Atein, pakitigil mo na si Kuya Song. Totoo, ang sinasabi niya. Hindi ako naniniwala. Tara na, uwi na tayo at tingnan natin. Ate, hintayin mo ako. Nanay, Umuwi na si Yenyen. Nanay, sino siya? Siya si Tita Lee. Narito siya para sa kasal ng kapatid mong babae. Ayaw magpakasal ng kapatid ko. Kahit na magpakasal man siya, hindi siya pakakasalan niya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang kasal ni Tang Luwu. Pero ito ay itinakda ng kanyang tunay na ina at saka noong panahon ng taggutom, naghirap ang pamilya Tang, kami ang pamilya Zheng. Binigyan namin sila ng 6 na tael ng pilak bilang bigay kaya. Lumabas ka at magtanong-tanong. Sino ang gustong gumastos ng ganito? Karaming pera? Pakasalan ng ganitong hamak na babae. Ang anak mong ito na walang kwenta, masamang ugali. Hindi man lang karapat-dapat mag-alaga ng sapatos ng kapatid ko. Bah, ganyan siya payat na babae. At pinagdudahan ko pa siya kung makakapag-anak ba siya ng lalaki. Ano pa ang pipiliin niya? At saka, ito ay usapin ng mga nakatatanda. Ikaw na bata pa, batang babae. Ano ang pakialam mo dito? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung babastusin mo pa ang anak ko, hindi ba natatakot kang punitin ko ang bibig mo? Inay. Inay, gusto ko siyang pakasalan. Anong panaginip ang pinagsasasabi mo? Inay, wala akong pakialam. Gusto ko talaga siyang pakasalan. Marami naman tayong pera sa bahay, di ba? Ibigay mo na. Anak, bakit ka ganyan? Kung pakakasalan mo yung bagay na yan, parang santo mo lang siyang itatrato. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha bang marunong magtrabaho? Wala akong pakialam. Gusto ko siyang pakasalan. Sige. Ang anak ko, gusto nito. Gusto kong palitan. Faye, Magpanaginip ka na lang. gusto mo pang pakasalan ang anak ko? Wala ba kayong salamin sa bahay? Hindi pa ba nakakapag-ihi ang anak mo? Gusto mong sirain ang kasunduan, no? Sige, ayos lang. Yung 6 na tael na bigay kaya mula sa pamilya Tang, ibalik mo. Ano ngayon? Wala? Lahat alam na wala na kayong pera. At may utang pa kayong 50 tael. Mabuti nga't gusto ka naming pakasalan ng anak namin. Malaking bagay na yon. Ganito na lang. Ipakasal mo sa anak ko ang yon. Bibigyan pa kita ng 20 tael na bigay kaya, ano? Kunin mo ang pera at umalis ka kasama ng biik mong anak. Ikaw. Narinig mo ba? Ang pamilya namin ay hindi kulungan ng baboy. Bumaba ka na. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba maintindihan? May butas ba sa magkabilang tenga mo? Kung hindi ka aalis sa bahay namin, gagapangin kong palabasin ang baboy mong ito. Gagapangin kong palabasin ang baboy mong ito. Ikaw. Inay, tinawag nila akong baboy. Gagapangan ko ang bibig mo. Hinampas mo ang anak kong babae? Papatayin kita. Papatayin ang tao. Bitawan mo. Huwag mong saktan ang nanay ko. Pumasok si Luo. Ang tabaking ching na. To, hinahawakan mo pa ang nanay ko. Gusto mo pa akong pakasalan? Ang sakit. Huwag mo akong saktan. Ikaw ang sinasaktan ko. Huwag mo akong saktan. Papatayin kita. Tabaking ching. Saklolo. Gusto mo akong pakasalan? Panaginip lang yan? Papatayin kita. Huwag mo na akong saktan.
Anak, Mamamatay na ako sa bugbog. Naiinis ako. kung ayaw mong ipakasal ang tunay mong anak na babae, ay, sa anak ko, ayos lang. Pero ang kasal ni Tang Livu ay itinakda mismo ng kanyang tunay na ina. Anong karapatan ninyong magbago ng isip? Hindi ko na kailangan ang pilak o ang dote. Ang kailangan ko ay ang manugang kong babae. Namaya pa ang tunay na ina niya. Ngayon, ako ang nanay niya. Kapag sinabi kong hindi pwede, hindi talaga pwede. Kung gusto mong magreklamo, puntahan mo sa impyerno ang ina niya. Ikaw! Nabaliw ka. Mga baliw kayo. Kahit mag-isa ka habang buhay, huwag mong pakasalan ang babae na ito. Mga babae kayong walang modo. Sige pa, hindi pa kayo umaalis? Umalis ka! Bakit ako ang tinitingnan ninyo? Nanay, ang tapang mo talaga. Para kang tunay na ina ni Luwu. Nanay, Kung tatawag ka, lakasan mo. Parang hindi ka kinain. nanay, Ate Luwu, ang galing mo rin kanina. Dahan-dahan ka nga. Maganda na yung nakalakad ka ng ilang hakbang ngayon. Gusto mo bang maging mataba agad? Mahal, kahit na gumaling man ang binti ko, baka may kapansanan pa rin ito. Huwag mo sana akong pagsawaan. Susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Shay, Sige, lakad na tayo. Ate Yin. Ano? Ang mga magagandang babae ba ang mas masasaya? Luwu, bakit mo nasabi yan? Hindi kailanman ginawa ng tatay ko yon para sa nanay ko. Ngayon, kahit si Jeng Dapang ay, Para sa'yo, ano ang kaligayahan? kaligayahan, ay katulad ng sa nanay. May nagmamahal at nag-aalaga. May nagpoprotekta at nag-aalaga. Bakit mo naiisip na ang kaligayahan ay ibinibigay ng iba? Kung sa simula ay mahal ka ng isang tao, sinusunod ka sa lahat, pero bigla sa isang araw, nakilala niya ang iba, at sa tingin niya ay mas bagay sa kanya yon. Hindi ka na niya mahal. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Kung mahal mo ang isang tao, dapat ba'y tapat ka sa kanya? Kung ang isang babae ay inilalagay ang kanyang kaligayahan ng buo sa sinasabing katapatan ng lalaki, iyon ang pinakamalungkot na bagay sa mundo. Hindi ko hahayaang pipiliin ako ng iba. Ako mismo ang pipili ng aking kaligayahan. Gusto kong isipin ng iba na ang mapili ko ay swerte niya at hindi ang mapili niya ang swerte ko. Naiintindihan ko na. Ang dami mong alam. Mabuti naman at naiintindihan mo. Bukod pa riyan, ang ganda-ganda ng ating kapatid na si Luo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Nagawa niyang sabihin ang ganoong mga salita. Ang mapili niya ay swerte sa buhay. Totoo nga, napakaswerte. Wow, ang bango! Ito, bakit hilaw pa ang mga gulay? Nanay, ito ay tinatawag na hot pot. Ginawa ko ito gamit ang wild chili, pampalasa, at mantika, at iba pa. Basta gusto mong kumain ng anuman, ilagay mo lang at isa lang. Halika.
Ito luto na. Halika. Kumusta? Masarap. Masarap. Tikman mo na. Kain na, halika. Ito ba ang ihahanda mo bukas para sa Drunk Immortal Residence na bagong produkto? Tama. Yin. Ang galing mo talaga. Ano itong kaldero? Hotpot, hotpot. Hotpot. Bagay na bagay kainin sa taglamig. Mainit-init ang pakiramdam sa buong katawan. Sakto naman. Tayo ay magtutulad ng tsaa bilang alak. Sabay-sabay tayong magtagay. Naway ang ating pamilya ay tulad ng hotpot. Masigla at masaya. Tagay. Masigla at masaya. Bukas, maghihiwalay tayo sa labas ng bayan. Samahan mo si Yinyin sa Zuixianju. Ako, imbestigahan ko si Chen Zhongyi. Kailangan ba talaga ng masalimuot na investigasyon? Mas mabuting patayin lang. Song, Ruiz, sa mga susunod na pagkakataon, huwag mong isipin ang pagbatay ulit. Ano ito? Ito ang hotpot base. Tuturuan ko kung paano gamitin. Sinisiguro ko, ito, sa buong Jofu, pati sa buong mundo, ay isang pagkain na walang katulad. Masarap. Masarap talaga? Miss Chin, magkano ang hot pot base mo? Sa pagkakataong ito, hindi ko ibebenta. Ito. Kukunin ko ang 50% ng lahat ng kita mo sa hotpot. Miss Kin, medyo mataas ang presyo, di ba? Manager Joe, huwag po kayong magmadali. Magbibigay ako ng isang menu at pricing list. Manager Joe, pakitingnan niyo po muna ito bago magdesisyon. Para sa normal na pagkain ng tao, ang kita ay isang tael ng silver. Pero ang dami ng pagkain, parang marami rin. Ano po ang tingin niyo, Manager Zoe? Sige, payag ako sa 50% kita. Miss Chin, sa hinaharap, kapag may bagong pagkain, una mong sabihin sa Zuixianju. Walang problema. Magandang partnership. Paalam. Kuya, Yinyin, huwag kang mag-alala. Ang usapin ni Chen Zhongyi, mayroon na akong solusyon. talaga? Hindi nakakagulat na ang Bai Lu Shuyuan, ang pinakamay pag-asa na mag-aaral sa high school. Talagang matalino. May kakayahan ka pala. Alam mong magsimula sa pag-usisa sa mga taong malapit sa akin. Pero sayang, kayo ngayon. Kailangang mamatay dito. Chen Zhongyi, sa liwanag ng araw, gusto mo pa bang pumatay? Huwag kang mag-alala, maganda. Paano ko kayang papatayin ka? Sinisiguro ko, papatayin ko lang ang dalawang lalaki. Tungkol naman sa'yo, ngayong gabi, gusto kitang alagaan ng mabuti. Narinig kong magaling ka sa martial arts. Sinadya kong pumunta sa Jofu, nag-imbita ako ng mga eksperto. Hindi ako naniniwala. Kaya mong labanan ang 10. Puta, naglakas loob kang sumalakay ng patago. Patayin ninyo ang lalaking iyon. Hulihin ninyo ang babae at ibalik sa akin. Sugod. Huwag! Ang panganay ng pamilya Tang Ginoong Tang. Hindi ko nakilala ang iyong kahalagahan pakiusap. Patawarin mo ako. Ang 50 tile ngang pilak. Talagang bumili ng ginseng para pahabain ang buhay ng aking ama. Totoong totoo iyan. Ginoong Song, sabi ko. Pakawalan mo ako, Ginoong Song. Sabihin.
Talagang hindi ako bumili ng ginseng. Ngunit, Ginoong Tang, ako ang gumastos para sa gamot ng iyong ama. Magkano ba talaga ang nagastos? 3 tael. 300 wen. Ang tapang mo namang humingi nito. Alam ko na ang aking pagkakamali. Sana ipatawarin ninyong tatlo ang maliit kong sarili. Hindi yung alam mo ang mali. Natatakot ka lang dahil nasaktan ka. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Ibabalik ko na sa inyo ang kasulatan ng utang. Alam mo pang ibalik ang kasulatan ng utang. Mamatay ka. Kuya, mag-ingat. Mamatay ka na. Kuya, ingat. Huwag kang tumingin. Wala nang problema. Yin. Huwag kang matakot. Nakapatay ka talaga ng tao? Yin. Makinig ka muna sa amin. Ang daladala ni Song Ruishe ay buhay ng tao. Wala. Mukhang nahuli na naman ako. Kinoo siya. Kanina, hindi siya maganda ang intensyon sa amin tatlo. May masamang balak. Hindi sinasadya naming patayin siya. Sinasagot lang namin ang sarili namin. Ano ang nangyari? Ginoo talaga, hindi sinasadya naming patayin siya. Yichen, ito ang kapatid mong babae. Hindi mo sinabi sa kanya ang plano ngayon? Hindi ko pa nabigyan ng paliwanag. Maganda ang kapatid mong babae. Itala ang malaking kontribusyon mo ngayon. Kapag nakapasa ka sa pagsusulit, ipapaalam ko sa lungsod. Kung ganon, hindi ko na kayo aabala. Dalhin siya. Paalam. Yin. Ano talaga ang plano? Si Chen Zhongyi ay maraming kasalanan. Marami ang kaso sa kanya. Ang mga asawa niya sa bahay, ginagamit plano na nagkakahalaga ng 50 tael. Shay. May intensyon ang Alkalde Jiang na imbestigahan. Pero napakatuso niya. Sa bawat pagkakataon, inililipat niya ang mga mahalagang tao. Kaya napilitan ako at Alkalde Zhang na magplano para mahuli siya. Habang ginagawa, Alam mo rin, Ako. sabihin mo. Medyo alam ko. Kaya't kayo lang ang nagtago sa akin? Yin. Ang dahilan kung bakit naming itinago sa iyo ay ayaw naming mapasubo ka sa panganib. Hindi ko lang inasahan na si Chen Zhongyi ay ganito kawalang pasensya. At dumating ng napakabilis. Alam niyo ba halos mamatay ako sa takot? Akala ko talaga si Song Ruijay na kulong dahil sa kasong pagpatay. Pasensya na Yin. Kami ay hindi naging maingat. Yin. Huwag kang lumapit. Umuwi na si Yin. Yin. Yin, anong nangyari sa'yo? Inay, ayos lang ako. Gusto ko munang matulog ng sandali. Huwag mo akong istorbohin. Sige ba? Sandali lang. Ano ba talaga ang nangyari? Nasa bayan kami at nakita namin si Chen Zhongyi. Pinatay ko siya.
Bakit kayo nakatayo rito? Umuwi na kayo at matulog. Asawa. Kumusta na si Yinyin? Ang iba, nahihiyang magtanong. Ipinadala ka para makiusap. Asawa. Nag-aalala din kami kay Yinyin. Nag-aalala sa kanya. Nag-aalala sa kanya, pero may pinatay sa harap niya. Ang bata-bata pa niya. Kahit ako, kapag pumapatay ng manok sa bagong taon, iniiwasan ko siya. Okay na si Yin Yin ngayon. Tulog na siya. Umuwi na kayo at matulog. Huwag kayong nakatayo rito na parang mga bantay. Hindi. Dahan-dahan. Anong ginagawa mo dito nakaupo? Eh ikaw, bakit ka nakaupo dito? Ang nangyari ngayong araw, masyado kang padalos-dalos. Ikaw ba'y walang kahit anong pagkakamali? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, na sabihan muna si Yinyin bago isagawa ang plano? Ako? Dahil lang tinatawag kanyang kuya, akala mo, alam mo na siya, di ba? Hindi siya katulad ng mga babaeng kailangang protektahan. Hindi siya kailanman naging isang bulaklak na madaling malanta. Eh bakit hindi mo sinabi? Alam ko lang na gagamitin mo si mag-estratedyang para patayin si Chen Zhongyi. Hindi ko alam ang mga detalye ng plano. Paano ko sasabihin sa kanya? Huwag kang magkunwari. Malinaw na ayaw mo ring sabihin sa kanya. Yung bida at kontrabida, hindi kaya mag-away sa harap ng pinto ko? Itong dalawang to, isang buhay na tao, talagang namatay sa harap ko. Sino bang maayos na mamamayan ng ika-21 siglo ang makakatanggap agad ng ganito? Kailangan ko talaga itong pag-isipan. Bakit hindi pa umaalis itong dalawa? Gusto ko na talagang umihi. Pero ngayon, ayoko talagang harapin silang dalawa. Dahil sa pagsusuka ko kanina, wala na akong mukhang maihaharap. Yinyin, yamang gising ka na. Lumabas ka na at mag-usap tayo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ikaw muna. Yinyin, nakita kong nasira ang iyong hairpin. Nag-ukit ako ng bago para sa'yo. Yinyin, natatakot ka ba sa akin? Bakit ako matatakot sa iyo? Kung dahil sa nangyari kaninang umaga, dapat kaming magpasalamat ng kuya ko sa iyo. Pero, hindi ako kailanman natakot sa iyo. Sa halip, nag-aalala ako para sa iyo. Ang paraan ng pagpapakita mo sa harap ng iba, masyadong mabagsik. Natatakot ako na baka magdusa ka dahil dito. Talaga? Talaga. Sana, makapunta ka sa isang magandang landas. At saka, salamat sa hairpin mo. Gusto ko ito. Ikaw naman, kuya. Ikaw na, kuya. Ito ang plaque na pinagawa mo sa akin noon. Mamaya, maghanap ka lang ng pagkakataon para maimprenta ito. Sa totoo lang, matagal ko nang natapos ito. Hindi lang ako nakakita ng pagkakataon para ibigay ito sa iyo. Dapat kong aminin, maganda ang sulat ni kuya. Basta nagustuhan mo. Yinyin, ako ang may kasalanan sa pangyayaring ito.
Ikaw ang laging nag-aalala tungkol dito. Ako naman, nagpakumpiyansa. Hindi ko sinabi sa'yo ng maaga. Maari mo ba akong patawarin? Nang hindi namamalayan, parang natapos ko na ang paglalaro, ang bida at kontrabida. Mukhang ang masamang wakas ng orihinal na karakter ay hindi na mangyayari. Hindi ko kayo sinisisi kailanman. Pero, medyo nalungkot lang. Tayo ay magkakapamilya. Kahit saan, kahit kailan, ang gusto ko lang ay magdusa ng magkasama, magsaya ng magkasama. Isipin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Kung pareho ang sitwasyon ngayon, at ako'y mag-isa sa peligro, ano ang mararamdaman mo? Hindi pwede. Ganito rin ang iniisip ko ngayon. Tayo ay magkakapamilya. Sa buong mundo, walang mas malapit sa atin. Hindi ko hahayaan na mag-isa ka sa peligro. Yin, payat ka masyado. Kumain ka pa. Yinyin ay hindi kumakain ng taba. Kain tayo. Hindi ako mahilig sa matabang pagkain sa umaga. Oo nga, Pupunta ako sa bundok mamaya. uulan na sa mga susunod na araw. Masusuka ang mga sili sa bundok. Kung hindi tayo gagalaw, malamang mamamatay sila sa lamig. Kasama kita. Ako rin. Ikaw, estudyante, anong gagawin mo sa bundok? Kuya, hayaan mo siyang sumama sa akin. Sanay siya sa lugar. Akin, lahat ay akin. May lobo sa bundok na ito. Napapasok ka sa bundok ng maraming beses, hindi alam. Siyempre, hindi ko alam. Kapag pumupunta ako dati, hindi pa ganito ang lamig ng panahon. Sa araw, hindi pa ako nakakita ng lobo. Hindi na kami dapat magpatuloy dito. Kailangan nating bumalik agad. Ano ang gagawin natin? Huwag kang matakot. Nandito ako. Makinig sa utos ko mamaya. Ipikit ang mga mata at tumakbo pasulong. Huwag kang lumingon. Ikaw? Huwag kang mag-alala sa akin. Ilang hayop lang. Dati, kapag pumapasok sa bundok, madalas kong makita, ingatan mo lang ang sarili mo, huwag mo lang akong istorbo. Hawakan mo. Yin. Huwag kang matakot. Takbo. Yinin. Songruja. Yinin. Buti na lang walang lagnat. Hindi ka na ang dating Chinhuyin. Tama ba? Hindi pwede.
Song Ruish, anong ginagawa mo? Hayop ka. Paano ka nangahas? Tang Yisan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Tuwing gabi, hawak-hawak ang panyo ni Yinyin habang natutulog. Anong gagawin mo? Ang ko. Tang Yichen. Pareho lang tayong masama. Pareho tayong mga taong masama hanggang buto. Nagpapanggap ka namang mabuti. Mas mabuti pa ako kaysa sayo. Sa simula't simula pa. Ang pamilya ninyong Tang. Palaging pabigat sa kanya. Binilhan pa niya ako ng gamot. Binilhan niya ng damit ang ate ko. Hindi pwede. Ako ang magdedesisyon dito. Mag-aambag kami ng 2 onsa ng pilak. Kung pagkatapos ng isang buwan, paano kung hindi mo mabayaran? Ipagkakaloob ko ang sarili ko sa iyo. Nanay, talagang okay lang ako. Hayaan mo na akong bumaba sa kama. Sa Zuishanju, naghihintay pa ng bagong batch ko ng braised meat hot pot at cold jelly noodles. Ang mga bagay na iyon, ipasa na lang kay Liu Wu ang gawin. Ikaw naman, maghiga ka na lang ng tahimik sa bahay. Ikaw ngayon, natakot na ako ng husto. Sa hinaharap, huwag ka nang pumunta sa likod ng bundok. Nanay, ngayon, talagang kasalanan ko. Nag-alala ka. Huwag kang magalit, ha? Pero tingnan mo ako. Hindi ba't buo? At ligtas akong nakabalik? Huwag kang magalit. Dahan-dahan lang. Hindi ka natatakot masugatan? Ikaw lang ang mahal kong anak. Kung may mangyari sa'yo, edi susunod na rin ako sa'yo. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ay tiyak na hindi tumanda ang mukha, mabuhay ng matagal. Ano sa palagay mo? Kumusta naman sina Song Ruiche at Tang Yichen? Nanay, bakit bigla mo itong tinatanong? Ikaw, Huwag mong sabihin sa akin, hindi mo napansin ang nararamdaman ng 2 batang ito para sa'yo? anong nararamdaman? Hindi ba't nararamdaman ng kuya at ate? Ikaw naman? Huwag ka nang magkunwari. Ikaw ay galing sa katawan ko. Isang piraso ng laman na nahulog. Hindi ba kita kilala? Sa palagay ko, maganda ang 2 batang ito. Sa buong bayan, hanggang sa lungsod, talagang wala kaysa sa kanilang 2 mas magagandang binata. Ang bida at kontrabida sa orihinal na libro. Siyempre, magiging kapansin-pansin yan. Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala naman. Kaya sabihin mo na, sino ba talaga ang gusto mo? Ako. Kasi, Hindi maganda ang estado nila. Kahit ano pa ang sabihin, mga stepbrothers sila. Huwag na nating isipin yan, anak. Basta magsabi ka lang, kahit na stepbrother pa. Kahit na sino pa yan, kaya kong ayusin yan para sa'yo. nanay, sa ngayon, pansamantala. Matanda na tayo. Ngayon, ako, itinuturing ko lang silang mga kuya. At saka, si kuya at si Song Ruish, hindi sila ordinaryong tao. Sana, makaakyat sila ng mataas, lumabas sa maliit na baryong ito. Pumunta sa mas malaking lungsod, o kahit sa kabisera, magkaroon ng magandang kinabukasan. Tungkol naman sa akin. Ayaw ko rin, habang buhay na manatili, sa loob ng maliit na baryong ito.
mababad sa pag-ibig. Gusto kong kumita. Napakaraming pera. Dalhin ang aming pamilya. Mabuhay ng mas maganda. Baka balang araw. Maging tulong kay Kuya at Song Ruiz. Nanay, ganito ang sinasabi ko. Naiintindihan mo ba? Nanay, Gusto ko lang maging masaya ka. nanay. Ang kaligayahan ay hindi naman kailangang nakasalalay sa kasal. Masaya na ako ngayon. Mayroon akong pinakamabuting magulang sa mundo. Isang mabait na kapatid na babae. Isang magandang kapatid na lalaki. At isang kuya na nagmamahal sa akin. Tungkol sa mga sinasabi mo. Mga bagay yan sa hinaharap. Sino ang makakapagsabi? Siya, Akala ko, napakaraming iniisip ni Yin Yin. Siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Plano kong sumali sa Imperial Exams pagkatapos ng tagsibol. Ikaw? Nagre-recruit ang militar sa kabisera. Balak kong sumali sa hukbo. Magandang pagpipilian din iyan. Yin Yin, napakaraming iniisip niya para sa atin. Kailangan din nating maghanda ng daan para sa kanya. Mula ngayon, hindi na dapat maging pabigat sa kanya ang pamilya Tang. Tayo, patas na laban. Mali ka na naman. Sabi ko na, hindi mo talaga siya kilala. Si Yin Yin ay hindi isang bagay. Wala tayong karapatang makipagkumpetensya para sa kanya. Ang mahalaga ay kung sino ang pipiliin niya. ang bango. Ate, may tao mula sa Zuixianju. May tao mula sa Zuixianju. Binibining Chin, maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Ngayong gabi ako dumating. Hindi ko alam kung nakakaabala ba. Hindi naman. Sa oras na ito kayo dumating, may mahalagang bagay ba? Dumating ako para kay Binibining Chin. Ibigay ang bill at kita nitong nakaraang panahon. Bukod pa roon, may isa pang magandang balita para sa inyo. Ano? May isa pang magandang balita. Ano? Narinig ko na sina Ginoong Tang at Ginoong Song ay pupunta sa kabisera pagkatapos ng bagong taon. Sakto, ang kuya ko ay taga-kabisera. Narinig din niya ang tungkol sa adobo at gulaman. Gusto niyang ipakilala ito sa kabisera. Mas malaki ang kita sa kabisera kaysa sa ating maliit na bayan. Hindi lang alam kung si Miss Chin ay gusto bang pumunta sa kabisera. Ang kuya ko ay handang maghanda ng isang bahay para ibigay kay Miss Chin at sa kanyang pamilya para tirhan. At ayon pa rin sa pamamahagi ng kita, hindi namin hahayaang si Miss Chin ay malugi. Totoo ba? Salamat po sa inyo. Huwag kang mag-alala, Miss Chin. Salamat din kay Miss Chin sa pagligtas sa aming Zuixianju mula sa panganib. Kung gayon, hindi na kita aabalahin, Miss Chin. Pagkatapos ng tagsibol, hahandaan ko si Miss Chin ng isang karwahe at pera para sa biyahe. Kain po kayo ng mabuti. Maligayang bagong taon. Ang ganda naman. Salamat, Miss Chin. Heto, para sa'yo. Salamat. Salamat, Ate Kin. Ito. Meron din ako. Nay, ito para sa'yo. Salamat anak. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtulong. Palagi kayong tumutulong sa akin. Ito ang inyong bahagi ng kita. Ako si Tang Dafu ay talagang swerte sa 10 buhay, kaya nakapag-asawa ako kay Tao Hua. Ito ang aking tseke para sa iyo. Kung hindi dahil sa aking anak na babae, matagal na akong umalis. Sige na. Kain na tayo ng reunion dinner. Pagdating ng susunod na tagsibol, tayo ay magkasama, pupunta sa kabisera. Siya. Magsalubong muna tayo. Tara, tagay tayo. Maligayang bagong taon.
Tingnan mo. Tingnan mo. Ang ganda. Oo nga. Ito, espesyal kong pinuntahan sa templo para sa inyo ang anting-anting para sa kaligtasan. Sa bagong taon, sana ang mga kapamilya ko ay ligtas at maayos ang buhay. Masaya at walang problema. Yin. Salamat. Kapamilya, bakit ka nagpapasalamat? Kuya, sana magiging top scorer sa pagsusulit. At ikaw, sa pagsali mo sa hukbo? Tandaan, huwag kang magpasikat sa lahat ng bagay. Gusto ko lang ng kuya na buo at walang sakit. Ang mga medalya sa hukbo ay mga pangalan lang. Alam mo? Oo nga. Sa hinaharap kahit anong mangyari. Huwag kayong magkagalit at magaway. Kung hindi, ako'y maglalaho, magpakailanman. Alam ko, sa pagpunta niya ang bida ay siguradong magiging top scorer. Wala na ang nakaraan na malungkot at nawasak ang pamilya. Ang buhay niya ay siguradong mas magiging maayos. At ang kontrabida ay hindi rin magiging katulad sa orihinal na libro na maging laruan ng princess, na kailangan lamang umasa sa dugo at laman para mabuhay sa pamamagitan ng pagpatay. Ang kinabukasan niya ay siguradong masaya at kumpleto. Tungkol sa orihinal na libro na nasira, ano pa ang mangyayari sa hinaharap? Hayaan na iyan ay usapin sa hinaharap. Gusto ko lang magkaroon ng magandang buhay ngayon. Ang pagpunta sa lungsod ay katulad ng bagong buhay.